What is up guys, it's JP here and welcome to JP Investing. Today is January 14, 2025 and for today's video, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga stocks na binenta ko sa loob ng 2024. So if napanood nyo na yung mga previous video ko, alam nyo nang meron akong gantong part nitong sa Excel ko, no? Yung mga stocks na binibili ko is nilalagay ko yung kung kailan ko sila nabili, what date, and kung magkano. So, ito yung 2024 ko. So, sadly, wala pang 2025 dahil di pa ako nakakabili. So, ano-ano nga ba yung mga nabenta ko na stocks, no? So, ito yung GMA, SPC, UBP, or Union Bank, Cebuana, SEB, or Cebu Pacific, then Crown Asia, FGen, and BDO. So, ito palang Excel ko na to, guys. Nakalagay dito yung mga months and kung magkano yung mga stocks na binili ko. So, andito yung stock name, ayan, AREIT, CREIT, DMCI, and so on. And for example, January nung 2024, ibig sabihin blanco. Ibig sabihin wala akong biniling stock nung January 2024. Then, February, ayan, bumili ko ng AREIT sa halagang 35 pesos. And 3 beses lang pala ako bumili ng AREIT dito. No? Without further ado, let's see. So, GMA, nagumpisa akong bumili February sa halagang 8.88. And binenta ko rin siya sa halagang 7.11. No? So, check nga natin kung magkano na yung halaga nitong GMA ngayon. And let's see kung tama ba na binenta natin siya sa halagang 7.11. So, nandito ako ngayon sa stock watch list ko sa Call Financial and andito yung GMA 7. So, ngayon as of January 14, 2025, ang halaga niya na lang is 6.53 pesos. So, nabenta natin siya ng 7.11. And ang tanong is, nanghinayang ba ako or did I have a regret? So, I think not. Honestly, nagdalawang isip ako noon na ibenta tong GMA kasi nga alam niyo naman 2025 merong upcoming election and alam natin na itong mga gantong media, mainstream media, no? Alam natin na ito talaga yung mga tina-target ng mga tatakbo sa election ng 2025. Pero naisip ko na rin kasi na para sa akin lang medyo natatalo na yung mainstream media ng mga VODs. Ano nga ba yung VODs? Ito yung mga videos on demand sa YouTube. Kaya nag-decide na rin ako na ibenta siya. And aside from that, nakikita ko na rin, as you can see naman dito sa pattern niya, pababa na rin siya ng pababa. So, I think that's the indication, no? Na kailangan ko ng ibenta. Pero we'll never know. Malay natin, 'di ba? Tangkilikin pa rin ng mga tumatakbong politicians etong mainstream media and dito sila gumawa ng commercial. Pero as of now kasi may mga politicians na ako nakikita na yung mga campaign ads nila is ginagawa na rin nila sa mga YouTube, mga ganyan, no? Kaya feeling ko I did the right thing here. And ayun, next na tayo sa SPC. So sa SPC naman, nagbumili ko sa kanya nung May and nabenta ko siya ng September. So, 9.15 din yung benta ko sa kanya. So, let's see kung magkano na siya ngayon, SPC. So, SPC is 9.09 pesos. So, nabenta natin siya ng 9.15. So, I think okay lang din kasi after natin siya ibenta, bumaba rin siya. And itong SPC kasi, honestly, ayoko rin talagang pakawalan muna sana to, no? Kaya lang, eto yata yung stock na walang utang kung hindi ako nagkakamali.
Kaya lang kasi, in terms of his future, parang hindi ako nakakita ng yung mga nire-report niya na hindi ako nakakita na may plano siyang gumawa ng additional revenue. Parang tuloy lang siya dun sa old ways niya and ayun, parang hindi siya gumagawa ng paraan para ma-expand yung business niya. Pero okay magbigay ng dividend din tong SPC as well as yung GMA. No? And next is Union Bank. So, nabenta ko rin pala agad to. Binili ko siguro to mga 2023 pa. And nabenta ko siya ng 44 pesos. So, itong Union Bank pala, bakit nga pala ako bumili nito? Ito yung mga time na nag-uumpisa pa lang ako sa dividend investing. By the way guys, nag-umpisa pala ako mag-invest ng stocks nung October 2023 pa. Kaya I think isa to sa mga pinakauna kong nabili, Union Bank. I think sa pagkakaalala ko, naghahanap ako ng stock na nagbibigay ng dividend tuwing February. And I think etong Union Bank yun, kaya ako siya binili. Hindi pa ako marunong tumingin ng stocks nun. So, ayun. And sadly, medyo hindi naging maganda yung takbo nito nung mga panahong to. Etong Union Bank. Kaya, binenta ko na rin siya agad ng March. And check natin kung magkano na siya ngayon. 44 natin siya binenta. Union Bank. Ayun, 36.05. So, bumaba pa rin siya, no? Bago natin siya ibenta. So, mula 44, nabenta siya natin siya ng 44, bumaba siya ng 36.05. So, again, hindi ko siya pinagsisisihan na binenta ko siya. And, nakakuha na rin ako ng mas maayos na stock na nagbibigay sa akin ng February. Yun nga pala yung goal ko, guys, nung binubuo ko yung portfolio ko nung una, na gusto ko every month makakakuha ko ng dividend, no? From any stock na nagbibigay. Gusto ko February may makukuha ako, March, April, May, June, and so on. Ganun. So, next na stock na binenta ko is yung Cebuana. Kaya pa ako Cebuana. Ito Cebu Pacific. So, bumili ko ng Cebu Pacific noong May. So, ito yung bili ko sa kanya, 28.3, 28.35, 30.2. And lastly, nabenta ko siya ng 28.4. So, tingnan natin yung last na price ng Cebu Pacific. 27.65. Yun, so bumaba pa siya, no, nung pagkabenta natin. So, ito, honestly, ayoko rin talaga sanang pakawalan tong Cebu Pacific kasi alam kong undervalued talaga to netong mga time na to. And kahit ngayon, alam kong sobrang grossly undervalued to. Kaya lang kasi yung feeling ko medyo, alam mo yun, yung pagbangon niya. Kasi alam naman natin na isa to sa mga sobrang tinamaan nung pandemic. And dati nagbibigay siya ng stock ng dividend, and after pandemic ayun nahinto. So nagtuloy-tuloy pa yung pagbagsak ng stock price niya. So alam ko undervalued to. Ang dahilan kung bakit ko binenta to kasi feeling ko matagal pa siya bago makabawi. And nakakita ko ng mga ibang stocks na mas mabilis yung pag-grow kaysa sa SEB. So, ayun lang. Next is Crown Asia. So, itong Crown Asia naman, nabili ko siya June, September, November. Binenta ko siya ng 1.81. So, etong Crown naman, I think okay naman to. Yung mga netong mga times na to, yung revenues niya okay naman. Kaya lang medyo flattish siya, and
Kaya ako nag-decide na ibenta na to dahil etong November, third quarter yata to, nag-declare na siya nung earnings niya. Medyo, di ba nung una flat, netong time na to naging ano na siya medyo bumaba na siya. Kaya para sa akin, maybe hindi na muna ngayon. Ayoko kasing maghawak ng stock na bumababa yung presyo or downward yung trend. Ayoko maghabol ng ganon. So, kaya ako siya binenta. And, let's see kung magkano na siya ngayon. Crown. Ayun, 1.76. Kaya natin siya. 1.81. So, bumaba pa siya lalo, no? So, ayun lang. Kaya ako siya binenta, no? Pero, hindi ko alam. Pero baka lang, no? Baka bumili pa rin ako nito pagka nakikita kong nagiging okay na yung ano niya, yung revenue niya, no? So, next is yung FGen. So, eto, bumili ko 18.14. Ay, nalugi yata ako dito. 17.3 ko nabenta. So, magkano na ba siya ngayon? FGen is 16.98. Bumaba pa pala. So, nabenta natin siya ng 7.3. Ngayon, 16.98 na lang siya. So, again, kapareho to ng reason na itong SEB. Alam kong grossly undervalued talaga tong FGen ngayon. Kaya yung mga, kayo guys, yung mga gustong mag-invest sa FGen ngayon, I would strongly suggest this stock. Ang catch nga lang is, it would take time para siya makabangon ulit or maging uptrend ulit yung kanyang value. Although yung value niya undervalued talaga to ngayon Kaya lang kasi sa ngayon, lalo na last year, sunod-sunod yung capex niya, so puro palabas yung pera niya. And I feel na mga 3 years pa siguro and up bago pa to materialize yung mga kinakapex niya ngayon. So, I think bibili pa rin ako nito for the next years or months. I think bibili pa rin ako, pero sa ngayon ayoko muna siya hawakan kasi medyo downtrend pa rin yung price niya ngayon, no? Pero otherwise, promise, sobrang undervalued na tong FGen ngayon. So, ito namang BDO, no? Hindi ko nalagay kung magkano ko nabenta. Pero, itong BDO naman, may kwento to kasi, ito yung time na parang gusto kong maglaro sa stock market. And, gusto kong, alam niyo yung tinatawag na play fund. Gusto ko yung i-try sana netong mga time na to. Gusto kong bibili ko ng stock na sa tingin ko tataas, and pagka kumita na ako ng konti, ibebenta ko na rin agad. So, ayun, yun yung tinatawag kong play fund. So, itong BDO naman, ito yung ginawa kong play fund nitong mga oras na to. Nabili ko siya 152.9 and I think January ba or December, nabenta ko rin siya agad nung nag-declare siya ng dividend. Tumaas yung price ng BDO, and nung kumita na ako ng mga konti, binenta ko na rin agad. Sorry guys, meron pa pala tayong hindi nalagay dito, binenta ko na to, itong LTG ko na to Ayan, so etong LTG naman, matagal ko nang hawak to. Alam ko 2023 pa hawak ko na to. Isa to sa mga pinakauna kong stock. Parang, basta isa to sa mga pinakauna kong stock. So, ang reason ko naman dito kaya ako binenta is natakot ako dun sa isang sector niya. Ano nga yun, yung ginagamit sa Yossi, nawala sa isip ko. Tobacco segment niya, kasi
honestly, gustong-gusto ko talaga 'tong stock na 'to kasi napaka-okey niya magbigay ng dividend, eh. And, kaya lang nitong mga times na 'to nakikita ko habang yung first quarter ng 2024 bumababa na yung revenue niya, second quarter bumaba, third quarter. So, lalo na yung tobacco segment niya kaya eto mali talaga ako dito. Nagsisisi ako dito na binenta ko 'tong LTG. Binenta ko siya ng 9.73 and ngayon is 10.56 na siya, no? Pero ito, gusto ko talagang bilhin ulit 'to. Inaabangan ko lang yung next na financial report nito, no? Pagka nakita kong okay na ulit yung fundamentals nila. Kasi ngayon talagang yung pinakahuling financial report nila, nakita ko medyo bumabangon na sila, eh. Parang nag-bottom na yata sila nung nakaraan. And honestly, hindi na nga nila binabanggit sa financial report nila yung tobacco segment, eh. And yung revenue nila medyo flattish na. So, I would expect na fourth quarter ng 2024 pag nag-release na sila ng financial report nila, pag nakita kong okay, magagrab talaga ulit ako ng LTG. So, ayun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung mga stocks na nabenta ko and explain ko na lang din if nagre-regret ba ako dito. Yung iba nagre-regret ako, yung iba gusto ko talagang bilhin ulit. Humahanap lang ako ng tiyempo at tamang pagkakataon lang. So, ayun lamang, hanggang sa muli. Kung gusto niyang subaybayan itong investing journey ko, dividend investing, growth investing, please do subscribe and like and comment na rin para chikahan tayo. So, ayun lamang, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam!